Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam niyo, nalalabuan ako dito sa tao. Tatakbo ba talagang senador to? I-comment nyo nga. Baka alam ko umatras na to eh. Oo, ewan ko na lang ha kung ano ha. Pero pasok to sa ano. Pumapasok siya sa survey. Oo, pumapasok siya sa survey lalo dun sa mga fake survey. Nasa dulong-dulo to palagi. Paano na lang Kuya Will kung yung batas na yun maling-mali? Kadalasan ho kasi marami nga nagsasabi na ang batas sa Pilipinas ay isa lamang parang tinatawag na puppet. Oo, kayang manipulahin ng mga makapangyarihan ng batas natin dito. What if na magkaganon? So anong masasabi mo dun? Ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, dito na ko sa hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, I just wanna tell you, hindi pa ako nakaupo sa Senado. So I decided to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman na. Ito na lang pag naipasok to si Kuya Will sa Senado. Ay, naku po. Dati nga sobra kayo nagsisi kay Pacquiao eh. Tapos kay Lito Lapid nagsisi din kayo. Tapos ipapasok nyo si Willie Revillame na tsaka lang siya magsasalita kapag naging senador na siya. Ano kaya yun? Ibig sabihin wala kang alam ngayon? Mag-aaral ka pa lang pag naging senador ka na. Tawag ko sa'yo, Kuya Will. Ating lahat ng reklamo. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito, ayun, pinanda siya, pangalawang presidente. Pangalawa, vice-presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh, wala pa eh. Wala pang mga trial. So doon, panalo yung sinabi ni Kuya Will na yun. Palakpakan natin yun. Dito nga sa Banateros, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan, diba? So tuloy. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know. Hindi ka nag-comment, Kuya Will. Nag-comment ka na nga eh. Magti 3 minutes na yung salita mo. Willie Revillame, nag-tridor nga ba? Nako, yari, patay tayo dyan. Okay guys, welcome to my vlog. So, panibagong vlog tayo ngayon. Nako, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ha. Huwag mong i-skip yung video. Preview pa lang na panood nyo. Talagang napakainit na, no? Kita nyo naman si Willie Revillame, naging PDP laban, tapos nawala. So, nag-sarili. So, hindi natin alam. Tapos bumanat siya, makita nyo yung preview, okay? So, nung nakita nyo yung preview, pero panoorin nyo, nasa dulo yung pinaka-video. So, marami tayong pag-uusapan dito. Manonood tayo dito kay Tol J. Guevara, yung kapatid kong pinakagwapo. Yung medyo malit lang ang bunganga niya, no? Hindi lang kami magkamukha, magkaiba kasi kami ng tatay eh. At dito mga kababayan, syempre pag-uusapan pa rin dito yung impeachment. Ako, Diyos ko. Talagang ina-apuro talaga nila ang impeachment. Talagang hindi nila titigilan yan. Ngayon pa lang ay nilalatag talaga nila yung mga plano sa impeachment ni Vice President. So ganito mga babayan, no. Ito kasi pag tayo nakalusot tayo ng mga PDP laban, hindi makalusot tong mga hinayupak na ay hindi na madadagdagan yung boto. Kaya dapat tayo straight tayong PDP laban para malakas talaga yung ating puntos na talagang hindi na madadagdagan yung mga bumoto. Alam nyo naman, pumutok yung balita dyan, ha? 150 million kada isang pirma. So, hayaan nyo na yan. Dito, alam nyo mga kababayan, itong impeachment, ito ay negosyo kasi napakalaking pondo na magagastos sa kaban ng bayan dyan. Kita nyo naman, di ba? Impeachment, kada punta. Uy, negosyo mga kababayan. Grabe, no? Impeachment, negosyo. So, alam nyo naman, talaga namang napakalaking tinik, no? Ni Vice President itong darating na 2028 at alam niyo naman si Tamba ay gusto talagang maging antag dito maging susunod na pangulo or ano ba tawag doon yung
Mas mahigit pa sa Pangulo. Ano ba tawag sa? Ang tanga-tanga mo, boy. At syempre sa video na to, si Tol J. Guevara, medyo uupakan itong si Willie Rebillame. Pero I think may nakita ako dyan. Biglang bumawi si Rebillame eh. At dito mga kababayan, sasabihin ko sa'yo. Di ba nung nakaraan vlog natin si Coach Oli, binan natin tong si Pangalawang Castro, si Attorney Clear. Ito si Tol J. Guevara, babanatan din yan. So wag titigilan yan kasi itong si Attorney Clear, kala mo ano to yun, number 1 marites po kayo eh. Ano, araw-araw na lang banatan mo si Tatang Digong, yung Duterte. Sabagay, yan naman ang utos sa'yo ni Lisa. Kaya nga binabayaran kayo dyan na magtrabaho dyan sa kay BBM para tirahin ng Duterte. Okay, gawin mo yan. Sana, attorney, tumagal ka dyan. Kasi alam mo naman, pag ikaw hindi ka nagustuhan ni BBM, tanggal ka dyan, besh. So, ganito mga kababayan, simulan natin tong video natin. Simulan mo to sa umpisa hanggang sa dulo. Tapos, pag nagusto mo, like mo nan to, yung video natin. So, pusuan mo naman tong ating tarpaulin. Yan. Nag-iikot ako rito kung saan. Minsan, di ko naman na-iba-vlog. At namimigay akong tarpaulin. Siyempre, tulong natin kay Tatang Digong yan. Nandun tayo, nagpo-post tayo sa ating page. Almost kalahating milyon na subscribers natin doon. So marami nanonood, marami tayong nagiging butante doon sa PDP Laban. Shoutout kay Tatang Digong dyan. At malaking tulong natin. At syempre, alam nyo maraming nag-unsubscribe sa akin doon, nag-unfollow sa aking page. Siguro may mga 400. Pero okay lang yun. Kahit 400 o 3,000, kahit 10,000 pa mawala doon na followers natin sa page natin, okay lang. At least bumitaw sila kasi hindi naman sila solid na Duterte. Walang problema yon. So tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan sa pagkampanya sa pinakatatay Digong natin. Uy, nanggigigil ako. Sandali, isama ko sa video na to ha. Yung palang tulay na bumagsak doon sa sa Isabela. Itong mga tanso vlogger na to, mga tanga, mga walang utak. Nakalagay doon 2023 inumpisahan. Ano binabago nyo? Nako. Hindi na yan, under na yan kay Marcos. Kasi sisisin nyo kay Tatang Digong. Wag na nga kayo, masyado kayong masyado na kayong wala na kayong maiba to. Ubus na ba? Ubus na ba yung content nyo? Ubus na. Kaya puro ubus na boss? Ubus na. Shoutout sa mga yung mga nanonood dyan na nagko-comment agad, thumbnail pa lang nagko-comment na, bawal yan, bawal. Sandali! Sasampalin kita. Sandali! Huwag ka muna mag-comment. Ituloy mo muna yung video. Magta-type na. Huwag ka mag-type. Panoorin mo muna yung video, saka ka magko-comment. Bawal ho dito yan, boss. Iko-contempt kita. Huwag mo nang ituloy. Huwag ka na mag-comment muna. Panoorin mo muna yung video, then saka ka mag-comment sa comment section. At sa dulo ng video natin, papanood nyo palagi, sa dulo, pinakadulo, kung gusto mo, kung dito ka aabot, hindi ka aabot sa pinakadulo, kahit i-pass forward mo na, ipapakita ko sa video na to, yung pinakamalaking dam sa buong Pilipinas na iniwan Tatang Digong bago siya bumaba ng pagiging presidente. Ako vlogger niyan. Siya ang dam na yan. I-type nyo sa Google, pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, lalabas yan, kapitbahay ni Boy Sardinas, at ako nakapag-vlog niyan. Okay? Yan yung magtutulong sa libo-libo, milyon-milyon pamilya na darating ang panahon pag ito ay natapos ay magkakaroon tayo ng halos napakamurang kuryente at tubig kasi napakaraming tubig dito, saka magkakaroon ng windmill, mga turbine na magiging kuryente. Yan. So BBM, wag mo namang bawasan yung budget dyan, no? Para matapos yan, napakaraming kababayan natin ng magiging magkakaroon ng pakinabang dyan. So nandito lang sa akin yun, guys. So ako vlogger nun, ha? So subscribe mo na ako para kasi pag nagbablog ako dyan, kasi magkakaroon ng windmill dito, magkakaroon ng magiging tourist spot dito mga babayan. At yun talaga ang pinakamagandang ayuda. Mawala man si Tatang Digong, yung alaala ng kanyang ginawa ay hindi na po matatawaran. Yung tulay na sinasabi pinagkakalat ng mga tanso ng mga fake news, hindi sa kanyang kay Tatang Digong yan. Okay? Okay, masyado maniniwala doon. So okay, tuloy mo na ba yung video natin? Panoorin nyo po, subscribe nyo po, Tol J. Guevara. Yan, maraming salamat po nag-subscribe sa aking kapatid. Ako po ay si Boy Sardinas, DDS. Patuloy na tutulong sa kampanya natin. Solid, Team PDP Laban, Protect BP Sara. Okay, let's go. Play the video. Thank you.
At ito Senador Senate President Chis Escudero, inilabas na ang mapatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Grabe na to, grabe. Grabe na. Nung nakaraan ay yung pasabog ni Kuya Will or ni Willie Rebillame ay parang inangat niya ang mga Duterte doon na kesyo napaka-humble, down to earth, at yun naman talaga yung totoo, no? Ganun naman talaga yung ugali ng mga Duterte. So dito sa video na to, medyo medyo may kakaiba siya ritong sinabi na parang hindi ko nagugustuhan. At parang parang bumabaliktad na ata si Willie Rebillame. Hindi ko lang alam, ha? Oo, pero sana naman ay wag naman sana, no? Wag naman sana. Oo, mahirap na kapag tayo ay bumaliktad kadalasan medyo dyan tayo pinupotakti ng mga netizen. Alam naman natin to si Willie Rebillame ay may planong tumakbo bilang senador. Pero parang pagkakaalam ko ata ay umatras na ho ata ito. Or di ko alam kung umatras ba or tumatakbo siya. Wala kasi update dito eh. Hindi ako masyadong update kay Willie. Kaya pasensyahan na po tayo, ha? Pero unahin muna natin tong kay Chis Escudero mapatungkol dito sa impeachment na to. Nung nakaraang araw, no, tawang-tawa ho ako sa mga kalalong-lalo na kay Coco Pimentel na atat ng simulan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Atat na ang walang iya. At nanawagan pa ito kay Tol Tolentino. Isa din sa mga balimbing ng mga kandidato. Oo, nanawagan pa siya na sana, tulungan mo naman ako kasi kailangan tulong mo ngayon eh. Oo, anak ng teteng ka naman Pimentel. Di ka pa pala nakamove on. Hindi kasi alam naman natin si Pimentel, alam nyo, may lihim na galit pa rin yan sa mga Duterte. Mapatungkol sa PDP laban. Alam naman natin kung ano yung nangyari sa PDP laban, di ba? Dati siyang member niya. At kasama din niya si Oscar Award na si Manny Pacquiao. Oscar Award. Alam niyo kung ba't ko tinawag na Oscar Award si Manny Pacquiao? Dahil umiyak na naman siya nung nakaraan, nagdrama. Oo. Kesyo, hindi daw madadala sa langit ang ang pira. Hindi daw madadala sa langit ang pagiging senador. Ba't ka tumatakbo? So eto nga, maraming gigil na ho talaga na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, lalo na ho yung mga NPA at yung mga makakaliwa. So eto, pag-usapan naman natin tong sinabi ni Senator Chis Escudero. Proposed calendar sa BP Sara Duterte impeachment trial ibinahagi ni Senate President Chis Escudero. So ito po, papanoorin po natin. Nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them among others of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number two, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasyahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba? In 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na. At nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na iniso ko na ina-assign ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan.
Lahat yan, pinagbigay alam din namin kay, sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez, at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference, at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya alam, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na ring pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At by July 28, ulitin natin may naanuhan ako. magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bago. So, sisimulan pala ang, kung di ako nagkakamali, ayon sa narinig ko, no? Sisimulan pala ang impeachment trial sa July 28. Tapos manunumpa ang mga bagong senador in July 29. Tama ba? Oo. Susumpa ang wait lang. Bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang 12 kami. Okay. So, yun na nga, no? Ito nga yung pinakapalagi naming sinasabi ho sa inyo na wag na ho tayong maghalal ng mga hindi natin mapagkakatiwalaan ng mga senador. Lalong-lalo na ho yung nasa lineup ni Marcos Jr. Dahil pag sa oras na makapasok yung mga yon, madaragdagan na naman ng boboto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Buti sana kung etong mga senador ay yung mga unang senador natin. Nandyan si Enrile, si Miriam Defensor Santiago. No, kahit papaano si Enrile may utak-utak pa rin naman. Diba? So kayo mga kaibigan, wag talagang i-pull natin, straight ho natin ng ang Duterte senatorial candidate. Kasi diyan ho tayo makakalamang. Alalahanin nyo, tatatlo lamang yung 100% nakakampi natin sa Senado. Etong si Chis, maaaring bumaliktad to anytime. Si Pia Cayetano, sino pa ba mga sila Villanueva, anytime pwedeng bumaliktad yan. No, ang talagang tiwala lang ako diyan Senator Bongo. Ako sa totoo nga wala.
Yan, sila Senator Bongo, Senator Robin, 'di ba? Senator Bato. Yung ibang mga senador. So medyo alanganin ho tayo doon. Kaya tayo ay talagang ihalal natin ang siyam na senatorial candidate ni Pangulong Duterte. Para itong impeachment na to ay hindi na ho ito umusad pa. Or itong impeachment na to ay hindi ho ito matuloy. No, kasi kadalasan kasi dito sa panahon natin ngayon yung mga ang ginagawa kasi ho ng gobyerno sa atin, pinapaikot-ikot tayo, katulad lang yan yung sa ICC, yung sa AJK, di ba? Kesyo ganito, hindi naman daw matutuloy, hindi pa masukin, pero bandang uli, tinuloy pa rin. Di ba? So pinapaikot-ikot lang tayo, kaya tayong mga Duterte supporter, straight tayo, no? Wala tayong lalagpasan sa sa Duterte senatorial candidate. No, ayan yung mga karapat dapat na maihalal at sila dapat na manumpa sa Senado. So dito kasi may mga napanood kasi akong vlog na kung saan etong si Senator Chis daw ay nagbago na daw isip. So ako hindi agad nagsalita, pinanood ko muna. So wala naman ako nakikitang pasensya na kayo, namamalat yung labi ko Kaya talaga pag mga gwapo, laging malatin ang labi. So wala naman ako nakitang or narinig na pangit na sinabi ni Chis Escudero mapatungkol ho dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, no? So ewan ko lang, tuloy natin. Na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate. Deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko So ibig sabihin, nanghaba din pala, no? Hindi, ito nga kagaya ng mga sinabi ko nung nakaraan, etong impeachment kay Vice President, pwedeng mangyari na pwedeng hindi rin. Pwedeng hindi rin dahil ito ay palabas lamang at pangtabon lamang sa issue ng BICAM report. Napilit na ayaw or ipilit na iniiwasan ng gobyerno na matalakay, lalong-lalo na sa Senado. No, lalong-lalo na ho sa Senado. Parang umiyak si Chis Ay, ba't ka umiyak dyan? Hindi ba kita inaano dyan So, yung speaking of tuloy, yun na yung pinaka parang huling plano or yun yung tinatawag na plan B ng mga anti-Duterte. So mahirap yun pag gano'n, no? O kaya mag-ingat-ingat po tayo doon, kaya dapat straight to tayo. Pero eto, may papanood ako sa inyo about pa rin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo, ito yung mga kalidad na talagang dapat na ito yung mga mga kalidad ng desisyon ng senator judge sa impeachment. Ikinakabahala ng isang ekonomista. So panoorin ho natin. Yung pumanaw na si Senador Miriam Defensor Santiago, di ba, Admar? So yan yung mga ganyang klaseng kalibre, parang wala na ngayon, no? Kaya nga kung mag-i-impeachment tayo, Admar, mamimiss natin yung mga kagaya ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Kasi kung maalala mo, Admar, no, nung panahon ng impeachment ni Justice Corona o kaya nung panahon ni Pangulong Estrada, talaga makikita mo yung mga kagaya ni Senator Miriam. Aside from the fact na she sat as a senator judge, she educated the people din sa batas. No? Kung makikinig ka dun sa mga speeches sa Senado, it's also meant to educate people. Hindi ba? Nangyayari na yun sa kaso halimbawa ng Senado. No? Makikita natin na yung mga current senators
Meron sa kanila, may mga, in fairness din naman to them, Admar, may mga nakakaalam din naman dyan. O may mga magagaling din dyan. Kaya lang, meron din mga medyo hindi masyado, no? Kaya makikita natin yung quality ng interpellation, yung quality ng argumentation, yung quality ng pagpapanday ng batas, makikita natin nag-erode na siya over time. Kaya ganyan ang nangyayari sa atin. Which makes me worried, Admar. Kasi yung mga yan, magiging senator judge yan, kung matutuloy man yung impeachment, I'm actually worried about the quality no, na magiging desisyon ng ating mga senador based dun sa kanilang qualifications at nakita natin sa kanilang performance. Diyan ba sa Canada ay madaling makabili ng suka? Or sa mga... Maraming klaseng suka dito at Wala yung kagaya sukang dito. pangluto, ano? Kasi alam mo yung suka, Admar, ginagamit yan sa paglinis din. Naguhugas ako minsan ng mga plato, lalo na pagka medyo malansa, no? Kumain ka ng isda, naglalagay ako minsan ng suka pag naghuhugas ako para talagang malinis siya. Bagamat meron kaming dishwasher dito sa bahay, ano? Ako'y naghuhugas pa rin ako ng mano-mano. No? Ginagamitan ko yan ng suka. At yung sinasabi naman natin na sukang pangpagkain, yan madaling mabili Yung suka ni Marcos, Admar, medyo mapait yun. sa tindahan at kahit sino pwede pumunta, no? Oo. Bumili ng suka. Una kong natanong yan kasi naalala mo nga, 'di ba, nung unang kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay parang minaliit, no, ng ni Marcos Jr. yung mga katunggali ng kanya mga pambato na parang bumili lang daw ng suka o di kaya nag-deliver. Now ngayon, hindi ko lang alam kung ito ba ang paliwanag ng Pangulo or sariling opinion niya ito galing sa bagong Undersecretary ng Communications po natin. Basahin ko lang, Doc Michael, bago lang tayo pumunta doon sa Maharlika Investment Fund. Sabi niya kasi dito, and I quote, bago ito si Yusek Claire Castro, sabi niya, kapag sinabi natin nag-deliver ng suka, bumili ng suka, hindi naman ito literally na suka. Okay? Ano yung patis? Alam nyo, sorry Alam nyo kung ba't hindi ko to nire-reactionan tong babaeng to, tong bagong attack dog ni Marcos? Kasi ang tanga-tanga niya. Hindi totoo ka ba't hindi ko nire-reactionan to? Kasi una-una, doon kay Banat Bay, basag na siya, bistado na yung kabubuhan niya. Kay Boss Dada, durog na siya. So kapag sinundutan ko pa, hindi ko naman sinasabing mas malakas ako kay Boss Dada at Banat Bay. Ang akin lang, kung doon tapos na, tapos tatapusin ko pa. Anong sinasabi nito kung kung hindi maituturing na suka, ano yung patis? Yun daw ito. I mean, ano lang ito idiom. It's just an idiom na sinabi when we say nag-deliver ng suka, it means baguhan, wala pang alam masyado sa politika, sa proseso, sa trabaho. Claire, anong ibig sabihin nun? Hindi ba pang mamaliit yun? Boplax ka talaga Kaya ka pinagtatawanan ngayon ng netizen, ma'am kasi napaka-boplax mo. Yun na nga yung ibig sabihin Nag-explain ka pa. Yun na nga ibig sabihin ni Marcos, maliit ang tingin niya sa line-up ni Pangulong Duterte. Ito, nanggaling pa mismo sa inyo, hindi baguhan, baguhan. Anak ng teteng, ang dami ng tinatawag na matatagal na sa larangan ng politika. Hanggang ngayon, tanga pa rin. Hanggang ngayon, walang nagawa. Bakit si Marcos Jr.? Ito na lang, tanungin kita. Bakit si Marcos Jr.? Simula sa tatay niya, naging senador na yan, pero hanggang ngayon walang alam, di ba? Hindi alam kung walang masyadong alam. Kagaya na sinabi mo, walang masyadong alam sa politika o sa proseso at trabaho. Bakit? Yung tinatawag na politika, anong alam ni Marcos?
Ang alam ni Marcos, politika. Pero yung trabaho bilang politika, wala siya nun. At yung sinasabi mong proseso, walang proseso, puro pangako nga eh. At yung sinasabi mong trabaho, wala ding trabaho. Unang-una, walang build na nangyayari dito sa Pilipinas. Lahat ng mga proyekto ngayon sa administrasyong Duterte pa yan. Eh sinasabi mong wala pang alam sa politika o proseso at sa trabaho, si Marcos Jr. ho yan. Ewan ko nga ewan ko lang ha, sobrang takang-taka ko. Ganyan na ho ba talaga? Eto, excuse me po sa lahat ng nag-aaral at mga abogado ho dito sa Pilipinas. Madali lang po ba kumuha ng exam or mag-aral bilang abogado? Kasi nagtataka ho ako, halos dalawa ng abogado, hindi to sa totoo medyo dumadami-dami na rin sila eh. May mga nakikita ho akong abogado na kapag nagsalita or yung kapasidad ng kanilang pag-iisip ay hindi akma sa pagiging abogado. Ang layo eh. Katulad lang nito ni Attorney Claire, ni yung isa pang yung attack dog na si Larry Gadon. Tingnan nyo, parehas abogado yan. Yung isa dismiss nga lang. Pero nagtataka ako na ang layo ng pagiging abogado sa personal sa kanila. Hindi mo makikitaan sila na para kang para kang magugulat na abogado pala to. Hindi mo kami na-inform. Abogado ka pala. Pero ba't ganyan ng level ng utak mo? Parang hindi ka abogado kung maituturing namin. Ganun yun eh. Kung kayong tatanungin, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung tinamaan sila, tumakbo sila at alam nating walang alam, yun na lang siguro, ouch. At the same time, dapat hindi nga sila tumakbo kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Sa tingin nyo po, ito pong naging paliwanag na ito tungkol doon sa suka, nakapagbigay ng linaw o lalo lang nagpalugmok na nagpapabadsat sa kanila, Dr. Bato, sir? Alam mo, itong sinabi na to ni Undersecretary Castro, no, with all due respect kay Undersecretary, nagpapakita ito ng kanyang ignorance sa mga nangyayari sa politika sa bansa. Ignorante talaga. Yun talaga, tama yung sinabi ni Doc Michael, ignorante. Bakit ko nasabi yan? Bigyan kita ng halimbawa, Admar, si Pastor Kibuloy. Hindi mo masasabi na si Pastor Kibuloy ay parang pinabili mo lang ng suka. Can you imagine, Admar, using yung idiom nila na yan, or yung parang figure of speech, sinasabi yan. Kahit na si Pastor Kibuloy nakapiit, meron na kagad siyang mga panukalang batas. Di ba? So hindi iba bang trabaho ng isang senador, di ba, to magpanday ng mga batas. Si Pastor Kibuloy may ang dami na kaagad mga proposal, mga panukalang batas, mga plano, vision para sa bansa. So yung mga ganung klaseng kandidato, masasabi mo ba na mga Bibihira yun, kumbaga. Totoo yung sinasabi ni Doc Michael, bibihira ang isang katulad lang nila ni Pastor Apollo si Kibuloy na hindi pa nga ikaw na hahalal bilang senador. Ang dami mo ng mga kaso na na gustong ipatupad. At yun ay yung mga sumisentro talaga sa problema ng Pilipinas. Diba? So, alam nyo dito sa mga abot dito sa pinabili ng suka na sinasabi ni Marcos at dinugtungan pa nitong aso niya, sumisimbolo po yung mga salita na yan sa kanilang dalawa. Ito to, tignan mo. Si Attorney Claire, parang pinabili lang din ng suka, di ba? Na biglang naging spokesperson ni Bangagers. Di ba? Ganun lang kasimple. Tapos galit ito ito pa malupit. Galit to sa fake news. Si Ate Claire, na kapatid ni Franz Castro. Galit to ito sa fake news. Pero check nyo yung channel niya.
Huwag nyo na palang puntahan. Huwag nyo subscribe, huwag nyo rin panoorin. Check nyo yung channel niya, i-scroll nyo, tignan nyo lahat ng puro ka fake newsan. Partida, galit siya sa fake news niya na. Kailangan pa kumbaga parang maging intern muna, no, sa Senado, mag-practice muna. Hindi, dahil hindi pa man naluluklok si Pastor, he's already doing the work of a senator, no? In contrast, dun sa side naman ng administration. Na kung si Pacquiao lang versus Pastor, kay Pastor na ako. Kung si Pacquiao lang versus Abalos, Pastor na ako. Kung si Binay, si Villar, si Lapid lamang ang pag-uusapan, kay Pastor na ako. Wala sa kalingkingan ni Pastor. Ito hindi po kami nagyayabang at hindi naman po nakikipagtaligsahan ng or nakikipagkumpetensya ang PDP laban sa alkansya bagoong Pilipinas, no? Hindi naman ho nakikipagpaligsahan. Pero biruin nyo kapag ikaw ay tumatakbong bilang senador, dapat meron ka na agad ng mga plataforma at mga batas na maaaring isampa mo or ipatupad mo kapag ikaw ay nahihalal na bilang senador. Si Pacquiao, Lito Lapid, meron na ba? Nakailang term na sila. So kung yung sinasabi ni Attorney Claire na may dunong or may proseso at marunong sa politika, bakit hindi namin ni minsan nakita kay Lito Lapid at kay Manny Pacquiao? Lalong-lalo na kay Tolentino at kay Abalos. Si Tolentino, ilang beses na rin nahalal yan bilang senador. May nagawa ba si Tolentino? Biruin mo sa dinami-dami niyang nagawa, ha? Hindi pala mali, sa dinamit sa tinagal-tagal niya na sa pagiging senador, yung sa Yolanda lang yung na-expose sa kanya. Yun lang yung ipinagyabang doon ni Marcos. Ang masama pa doon, yun na nga lang yung pinagyabang. Kasi nungalingan pa. Kaya ngayon, ako naniniwala ako na etong sinabi ni Marcos Jr. Lahat to ay kakainin niya. Di hamak na mas marami pang nagawa si Pastor Apollo Sikibuloy kaysa kay Marcos eh. Bakit? Kaya may pinagawa si Marcos Jr. na solusyon sa brownout sa buong Maynila? Wala. Pero si Pastor Apollo Sikibuloy merong nagawang ganun. Nalalahan ninyo po, ulit-ulit namin kinukwento na ang kingdom, sabihin na natin yung mas malaki pa sa Araneta Coliseum na kingdom na merong 72,000 seater, sa ilalim po nun ay may generator na kayang pailawin ng buong Davao. Buong Davao. City, hindi kasaling ibang lugar doon, ha? Si Marcos may nagawa bang ganon? Sa kalsada. Si Pastor Apollo Sikibuloy may mga nagawa ng mga kalsada yan na napakahahaba sa mga bulubundo, lalo na sa mga bulubundukin sa Davao. May mga nagawa na si Pastor ng mga klinika, waiting shed, at iba't iba pang mga trabaho para sa mga kababayan niya. Kahit hindi ka kay OJC, mapa-Muslim, mapa-Katoliko, kung ano man ang relihiyon mo, wala siyang pakialam dun. Basta importante matulungan ka niya. Si Marcos, may nagawa bang ganun? Nagawa ba ni Marcos na maging maayos at first world country ang Kingdom of the Jesus Christ? May nagawa bang ganun si Marcos? Sa Glory Mountain na lang. Nagawa ba ni Marcos yun? Ultimo nga siguro sa bahay niya, hindi niya kayang gawin yun. Sa Prayer Mountain na lang na napakagandang mga kabahayan at view at parang talagang nasa fairy tale ka kung ikaw ay makapunta doon. Nagawa na ba ni Marcos yun? Paalala lang po 3 years na ho si Marcos na presidente sa Pilipinas. Ni isang proyekto walang nagagawa. Meron, mamigay ng pera,
galing ayuda. Tapos sasabihin na galing yan kay Speaker Martin Romualdez. Eh putahin na pera natin yun. Okay, tuloy. So, hindi ko na babanggitin, mayroong mga kandidato doon na bagamat na mga matatagal na ng mga senador, pero masasabi natin na mga wala silang alam sa pagpapanday ng batas. Ang ginagawa nila dyan, Admar, is i-delegate lang nila yan sa kanilang... Oy, Doc, mali ka naman. Meron nung senador, nagpanday naman, meron naman nagpanday. Nagpanday sa mga movie. Oo, nandun siya sa panday na movie. Nandun siya sa drama or teleserye or ano man tawag dun sa probinsyano, nandun din siya. Ngayon, nandun din siya sa Batang Quiapo. Ang dami niya na nagawa, no? Oo. Oo. Kaya nga siya, ito nga kung papipiliin ka na lang talaga, mas deserve ng PDP Laban na maihalal bilang senador kaysa sa mga alyansa Bagoong Pilipinas. Dahil biruin mo, ang tatagal na nung iba dyan na naging senator, wala naman nagawa. Anong nagawa nila? Si Pacquiao, anong nagawa ni Pacquiao? Anong nagawa ni Pacquiao bukod sa mamigay ng pera sa Jensan? Bukod sa pabilin siya ng suka ng nanay niya? Wala, di ba? Oh, tapos ito pa, si Tolentino, si Pacquiao, mga dating against to Marcos yan. So ngayon, bumaliktad na. So doon pa lang, paano mapagkakatiwalaan ng alyansa ni itong Senate candidate ni Marcos kung dati magkakalaban sila? 'Di ba? Yun yung ano doon, yun yung isa sa ano kung 'di ba, alam niyo naman kung ano yung karakas ni Manny Pacquiao noon, 'di ba? Kaya nga kung talagang may iboboto ho tayo, doon tayo sa sigurado na may magagawa. Sabi ko nga sa inyo, ito hindi sa pagmamayabang. Yung 12 or tanong ilan ba? 12 or 11? Yung 12 or 11 na ano ni Marcos Jr. Itapat mo lang kay Pastor yun. Wala na, nga na yung mga yun. Oo. Hindi na makaano yun, hindi na makakausad yun. Sa mga, biruin mo ha, 72 or 70 plus na ipapasa ni Pastor ng mga kaso sa Senado pag siya ay nahalal. At talagang yung mga kaso na hindi katatawanan ng mga kaso yun. Talagang yun ang mga problema or makakatulong sa bansang Pilipinas at lalo na sa mga Pilipino. Kaya itong mga yung sinasabi ni Marcos na pinabili ng suka, alam mo Marcos, inumin mo yung suka. Kahit paano mamalat yung dila mo. Oo, puro ka puro ka ganyan tapos pag binalikan ka, iyak ka. Mga staff, no? At yung mga staff nila, yun ang gumagawa ng mga panukalang batas. Ang ginagawa nila, may mga nakikita natin, Admar, pag may mga proceedings sa Senado, binabasa lang nila yung script na binigay lang sa kanila ng kanilang mga staff, no? In contrast, kukumpara mo yan sa mga kandidato kagaya ni Pastor Kibuloy, mga iba pang mga candidates, halimbawa PDP Laban, hindi mo masasabi na itong mga kandidatong ito ng PDP Laban na mga parang pinabili mo lang ng sukan. Marami dito mga veterans na in their own fields at marami na din silang nagawa, no, sa kanilang mga propesyon. Sabi mo na talagang handa sila na manungkulan, ano, bilang senador. So, Baka nga kay Philip Salvador wala na silang sinabi. Kay Philip Salvador pa lang yun, baka laglag na sila. Kung wag na nila sana itapat sila kay Pastor, hindi walang tawag dito. Walang si Philip si yung mga alkansya Bagoong Pilipinas kay Pastor, walang pinatpat. Nasa kalingkingan lang. So ito na nga yung pasabog ni Willie Revilla may mga patungkol sa impeachment. Kay BP Sara Duterte, panoorin mo natin. There's a law, may constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Yung sinasabi daw ng batas at ang ebidensya. Ito po, hihimay-himay
ang sasabihin dito ni Willia. Kung nasa batas, okay, maganda ho yun. Pero kung ebidensya, kung may ebidensya man na inilabas ang mga makakaliwa, meron. Pero ang tanong, totoo ba? Ngayon, hindi ka dapat maniniwala agad sa isang ebidensya na hindi mo 100% na alam kung totoo ba o hindi. Doon pa lang, ano doon, 1-0 na si Kuya Will. Hindi pa wala pa Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence and I don't know what's the cause of this impeachment. Cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Dito naman maganda naman tong sinabi ni Willie Revillame. Kaso medyo bigla akong natangahan sa kanya dun sa hindi pa ako makakapagsalita niya kasi hindi pa ako senador. O ngayon dito naman natin isisingit yung sinasabing pinabili ng suka na mga senatorial candidate ng mga Duterte. Yung PDP laban, bago sila mag-senador, alam na nila agad yung mga kakaharapin at yung mga maaari nilang gawin sa Senado. Katulad lang ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pero nagulat ako dito sa sinabi ni Willie na kapag naging senador, doon ka palang mag-aaral ng mga batas. Doon ka palang parang may gana ng magsalita kasi senador ka na. Parang tayo na parang medyo nalalabuan wata ako doon. Evidence and I don't know what's the cause of this impeachment. Cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapahil sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. Yun, tama naman yun. There's a law at may constitution. Kailangan natin sumunod sa batas. No? Pero yung sinasabi na hindi ko pa nakikita ebidensya at yung magsisenador muna ako bago magsalita, medyo malabo yung Kuya Will. Laglag ka ho dyan, ha? Law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty, di. Paano Kuya Will? Halimbawa ito, Q&A. Paano or what if lang na yung sinasabi ng batas minanipula, ganun. Ngayon, ikaw na sabi mo nga, bago ka magsasalita, hindi ka pa senador. Pag naging senador ka, bago ka magsasalita, tapos ikaw ay mag-aaral pa lamang ng batas. So kung halimbawa, nilatagan ka ng ebidensya, tapos wala kang alam sa batas, paano mo mauunawaan yun? Diba? Paano mo mauunawaan yung mga ganung bagay na hindi mo pala alam ang trabaho bilang senador? Kasi isipin nyo kadalasan, katulad nga niyang impeachment kay Vice President Sara Duterte, sa tutuusin, isang malaki hong kalokohan yan na bakit naipasa yan sa Congress. So doon, hindi na rin ho tayo nagtaka dahil hawak nga ng mga anti-Duterte ang Congress ngayon. No? So medyo alanganin talaga tayo doon. Kahit nasabihin na natin na hindi sapat yung mga ipinakita nilang ebidensya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, hawak sila or nandoon ng galit or kalaban talaga ng mga Duterte ang Congress ngayon. At nagtutulong-tulong sila dyan. Ngayon, dito kay Kuya Will, alam nyo, ewan ko ba kay Kuya Will? Parang talaga dito. Alam niyo, nalalabuan ako dito sa tao. Tatakbo ba talagang senador to? I-comment nyo nga. Baka alam ko umatras na to Oo, ewan ko na lang kung pero pasok to sa pumapasok siya sa survey. Oo, pumapasok siya sa survey, lalo dun sa mga fake survey. Nasa dulong-dulo to palagi.
paano na lang Kuya Will kung yung batas na yun maling-mali? Kadalasan ho kasi kaya marami nga nagsasabi na ang batas sa Pilipinas ay isa lamang tinatawag na puppet. Oo, kayang manipulahin ng mga makapangyarihan ng batas natin dito. What if na magkaganon? So anong masasabi mo dun? Ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, dito na ako sa hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, I just wanna tell you, hindi pa ako nakaupo sa Senado. So it's hard to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman na Ako na lang pag naipasok to si Kuya Will sa Senado. Ay, naku po. Dati nga sobra kayo nagsisi kay Pacquiao Tapos kay Lito Lapid nagsisi din kayo. Tapos ipapasok niyo si Willie Revillame na tsaka lang siya magsasalita kapag naging senador na siya. Ano kaya yun? Ibig sabihin wala kang alam ngayon? Mag-aaral ka pa lang pag naging senador ka na. Tawag ko sa'yo, Kuya Will. nating lahat ng reklamo. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito, yan siya, pangalawang presidente. Pangalawa, vice-presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa wala pa Wala pang mga trial. So doon, panalo yung sinabi ni Kuya Will na yun. Palakpakan natin yun. Dito nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, diba? So tuloy. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know. Hindi ka nag-comment, Kuya Will, nag-comment ka na nga magti 3 minutes na yung salita mo. What's the cause of this impeachment? Yun lang. Thank you. Hello po, sir. EJ Makababad po from Philippine Start. Sundan ko na po yung question niya po. Are you now preparing po to be a senator judge po? Kasi pasok nga po kayo sa Magic 12 sa mga pre-election service, but are you somehow preparing na po to be So, parang tumatakbo nga talaga may number 55 sa dibdib niya ewan ko hindi kasi ako updated dito kay Kuya Will. Ano pala to? Talagang tumuloy siya sa pagiging senador. senator judge? Kasi sabi po ni Senate President Escudero na tatawid po siya sa 20th Congress. So, are you preparing to have lawyers po or studying po the articles of impeachment kahit wala pa po kayong nababasa ang mismo complaint? Ayoko naman maging confident na panalo na ako. So, mahirap naman maging muna. Siyempre, gusto ko muna makikita yung talagang I'm with the senators, no? Well, about siyempre pag-aalalan mo to. Ngayon, nasa isip ko na, sino yung mga gagaling na abogado kukuhanin ko, the young and the seniors, para ma-contribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako magdidesisyon dito basta-basta. Bakit mga lawyer ba ang tumatakbong senador? Ang hirap naman nun, no? Halimbawa, kasali ka sa isang impeachment, kukuha ka ng lawyer. So dahil hindi mo alam yung pinag-uusapan doon, dahil hindi nga kaya ng utak mo, so yung lawyer parang doon ka kukuha ng decision mo. Ang labo. You have your team, you have your legal team. So lahat ng ito, hindi pa pag-aaralan nyo. Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? Ano ba magiging decision ko dito? With your decision also. It's not me, it's the legal team. Doon sa magiging team namin. And of course, kung magiging one of the judges. What if yung dalawang nasa team nyo against sa Duterte? Anong paano na yun? Ang hirap din ni Kuya Will. Oo, di ba? Jurors ka ng Senate. Mag-uusap-usap kayong 24 senators. So, aalamin mo talaga kung dapat ba? Kailangan bang i-impeach? Pero ba talagang kasalanan? So, aaralin natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, syempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa akong pinahawakan about impeachment. Okay. Sige, Kuya Will. Sabi mo yan, diwag. Ang gulo kasi ng paliwanag ni Kuya Will,
Pero yung about sa impeachment kay Vice President, tama naman yun. Na hindi pa siya wala siyang sasabihin na karapat dapat na ma-impeach or hindi karapat dapat na ma-impeach kasi nga hindi pa daw siya senador. Hindi kasi nga daw hindi niya pa daw nakikita yung tinatawag na impeachment complaint. Pero kung sa puso mo lang, dapat ganun yung tanungan no? Kung sa puso niyo lamang, ano po ba ang karapat dapat, diba? Ganun dapat yung tanungan ng media kaso boplax din Sorry. Hindi naman lahat ng media ganun. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung maikokomento nyo mapatungkol sa sinabi ni Willie Revillame, mapatungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, huwag nyo pong kalimutan, yan nandito sa baba, dito pala. Andyan sa baba ang PDP laban, siyempre, na pinamumunuan ni Pangulong Duterte. At wag tayong lilihis, straight lamang PDP Senatorial Duterte candidate. At mega love shoutout sa lahat ng OFW here abroad sa saan man panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI at kay Jay Guevara. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.